Praise God! Isang pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Kami po ang Rhythms of Grace. Isang pinagpalang gabi po sa lahat ng nanonood sa Facebook. Praise God, kami po ang Rhythms of Grace na nakakapiling ninyo tuwing araw ng linggo. At ito po ang aming pamilya na siyang sumasamba sa Panginoon. Kaya samahan niyo po kami sa aming panambahan ngayong gabi. At sama-sama tayo dahil kahanga-hanga ang ating Panginoon. Walang kaparis ang kanyang pagmamahal. Kahanga-hanga ang ating Diyos. Pinagpala tayo ng ating Panginoon. Kaya sama-sama tayong mawid because this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and celebrate.
goes before me. He goes before me. He walks beside me. He walks beside me. He lives within me. He is The a lover of my soul. He's my defender. He's my defender. He's my provider. He's my provider. His overflowing mercies are brand new every day. This is the That the day Lord has made. that the Lord has made. I will rejoice. I will rejoice and celebrate. This is the day The Lord has made. that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. He goes before me. He goes before me. He walks beside me. He walks beside me. He lives within me. He is the lover of my soul. He's my defender. He's my defender. He's my defender. He's my provider. He's my provider. His overflowing mercies are brand new every day. This is the day That the Lord has that made. the Lord has made. And I will rejoice I will rejoice and celebrate. This is the day That the Lord has made. that the Lord has made. I will rejoice and celebrate. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice and celebrate. I will rejoice. I will rejoice. I will rejoice. Celebrate. Amen. Glory to God. Papuri sa inyo, Panginoon, sa inyong kadakilaan, sa inyong kalulatian, sapagkat kayo ay tunay na banal, at kami, O Diyos, ay nakikinabang. Sa aming pagsampalataya, O Diyos, sa inyong katapatan, kami, Panginoon, ay patuloy ninyong binibiyayaan ng kalakasan, katagumpayan, kagalingan. Sa inyo nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay. Kaya we celebrate and we sing all of these because you are ever faithful and you never ever change, Lord God. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions they fail not. As thou hast been, thou forever will be great. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see.
with all nature manifoldness to thy great faithfulness, mercy, and great is thy faithfulness. great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Yes, Lord. Pardon for sin. Pardon for sin when peace that endureth. Thy own dear presence to cheer and to guide. Strength for today and bright hope for tomorrow. Blessings all mine with 10,000. Yes, great is your faithfulness, Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto Great is your faithfulness, Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Sa kagandaang loob po ninyo, Panginoon, kami umaasa. At tunay lahat ng papuri ay tanging sa inyo lamang, Panginoon. Glory to God. Infinite, self
is good. Come on, sing it. All the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy forever. The praise is yours. We hit our face. We hid our face, separated, betrayed your heart, our glory faded. Went our own way, gave up on love, when you were not, for you were good. Yes, you sent your son. You sent your son for our forgiveness. But unto us, You kept your promise. Light of the world, there on the cross. You drank the cup for you were good. all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy forever. The praise is yours. All glory and honor, all glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy forever. The praise is yours. Come on, sing it. Oh, glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. All the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy forever. The praise is yours. Just all the glory and honor, all the glory and honor, blessing and power, because your name alone is worthy forever. The praise is yours. Oh, glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. Come on, sing it. Glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. Come on, sing it. Glory to God, for you are good. Come on. Glory to God, for you are. Come on, sing it. Glory to God, for you are good. Glory to God, for you are good. Yes, Lord Jesus. Thank you, Lord. Salamat po sa inyong kabutihan, sa inyong pagmamahal, Panginoon. Salamat po sa tumigis na dugo ng aming Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Ito po ang dahilan kung ba't kami nakagagawang sumamba at magpuri sa inyo, Panginoon. Hindi dahil sa aming sariling kakayahan, kundi dahil kung sino kayo sa aming buhay. Kaya tanggapin po ninyo
The praise is yours, Lord God. All glory and honor. We bless your holy name. In the mighty name of Jesus we pray. And everybody says, Amen and amen. Praise God. Isang pinagpalang gabi po sa lahat ng mga nanonood sa Facebook. Ako po si Iay Humen. At ito po, welcome po sa Rhythms of Grace. Ang Rhythms of Grace po ay banda. Kami po ang bandang napanood ninyo, nakasama ninyo mag-worship sa Panginoon. And if you were blessed sa pag-worship natin sa Panginoon, ang sama-sama, talagang ang presensya ng Panginoon ay siyang sumasa atin. Kaya binabati po namin kayo ng magandang gabi. Ang nakasama ko po sa keyboard si Papa Tani or Papa Nathaniel Hison. Ang kasama ko naman sa vocals si Ate Wendy Niebres, kasama ang kanyang asawa na si Kuya Noriel Niebres ang nag-operate ng lyrics namin at nagdadirect sa amin kanina. At si mamay naman si Hipri o si Ate Faith ang nag-drums. Pare-pares po kaming apat ay kumakanta. Praise God dahil kasama po namin nung mga nakaraang linggo, nakaraang buwan, si Papa Tirso Hoben ay kasama namin sa online. Pero ngayon, nandito na po namin siya in the flesh. Praise the Lord. Nagagalak po kami at welcome back kay Papa. At alam namin marami pang misyon na mangyayari sa presensya ng Panginoon. Kami po ay nagagalak. At welcome po muli, Pastor Noel, Pastora Michelle, Ate Nikki na nasa Canada. You are a blessing. Si Bishop Willie Laines, Pastora Nanay Ann na nasa Pasig, the Life Giver Church, Worldwide Pasig. Blessing. Ano ba yung lagi sinasabi ni Paul? Grace to you and peace from God our Father through our Lord Jesus Christ. Sa lahat po ng nanonood, ng mga nakatunghay kanina pa, na nakikita kami, puting-puti pong mga mukha namin kanina. Nagtatawanan. Kaya medyo matagal yung aming break, nagtatawanan. Dahil puting-puti po ang mga mukha namin. Praise God! Yung mga nanonood sa CLC, Christ Life Church Parañaque, you are a blessing. Sa announcement lang, sa August 25, si Brother Mulong, Baclaran, Outreach, CLC Baclaran, praise God. Alam nyo, you are a blessing. Blessed na blessed po. First anniversary, August 25, Monday. Parang holiday yon, tinapat nila sa holiday. So, maraming makakapunta sa Baclaran. Loobin ng Panginoon, makasama ako, makapunta ako doon sa Baclaran. Katabi daw yun ng simbahan Simbahan ng Baclaran. Kung pwede tayo, punta tayo doon. Okay, praise the Lord. Batiin natin mga nanonood online. Sige po, isa-isay natin.
Pastor Joseph, Kuya Joseph Vasquez, Ate Deb, healthy baby sa inyo. Praise God. Si Ella Bella at yung isa pang malayo sister, God bless you. JPC GMA, ang nagto kanina si Pastor Chris Cuenca. Praise God. And Pastor Kuya Jose Gandesa, Ate Vida, we are praying for your healing and restoration, no? Yung recovery by the grace of God. Operahan si Ate Vida, Ate Wendy, alam niyo, mayroon siyang dinadala. Praise God. Ang Diyos ay nagpapagaling, nagre-restore. Oh, yan na nga. Speaking of Baclaran Outreach, Brother Mulong, mga Baclaran, kasama niya, Remy Lopez, Jovilia, mga pamilya nyo, love kayo ng Panginoon. Praise God. Ayun! Dodong Parillas pa, naalala mo? PFCC 35, Camarines Norte. Dodong, yung gitarista, gospel choir. Regards dyan sa mga taga-Labo. Sana malinaw ang dating namin dyan sa Labo. Jofelyn, thank you, Jopay. Minsan nga punta kayo dito, dalawin nyo kami uli. Kahit anong oras, basta linggo. Ay, hindi. Mga 1 p.m., mga 2 p.m. siguro, Sunday. Dito na kami niyan. 3 p.m. Ate Lay and Kuya Paul Mahusay, thank you for watching. Pastor Bishop Ernie Kaptala ng JPC Dasma, ang ganda na po ng camera nila. No, kanina malinaw na gamit nila cellphone. Nung nakaraang week, praise God, maganda audio. Ngayon, maganda ang audio plus maganda na po ang video. Gawain niya ng Panginoon. Kaya marami na po ang talagang makakapakinig, no, ng malinaw. But praise the Lord. Glory to God. Tita Lucy, thank you for watching. God bless you. Oh, Ate Des ng CCF Kawit. Yes, praise God, Ate Des. Thank you for watching. Regards kay Kuya. Alam ko pangalan ng asawa mo eh. Nakalimutan ko, sorry. Pero alam ko yun, sorry. Medyo common yung palayo ni Kuya. But still, praise God. Regards. Tita Christy Lucas and the Lucas family. God bless you. Amen. We were blessed po sa CLC kanina at sa worship team, praise God sa mga buhay po nila. At gayon din si Kuya Martin. Praise God sa buhay ni Kuya Martin. Ang dami niyang ang dami niyang gustong sabihin kanina kasi ganun nag-uumapaw, nag-overflow ang pagpapala ng Panginoon sa atin. Kaya gusto niyang i-share. Althea Olibay. At saka si Dave Kinal, thank you for watching. Si Althea, taga Bulihan, yung kay Ate Rona. Imbitado tayo doon, kumbidado tayo doon sa kanilang anniversary sa November. Praise God. Comment po kayo dyan, down below. Comment down sa mga gusto pong mag-share or mag-comment. Babasahin po namin yan habang kami nasa live. Praise God. Kaya again, ang Christ Life Church po ay ang aming magulang, kagaya din ng The Life Giver Church sa Pasig. Mga magulang po namin sa pananampalataya. Kaya sila po ay binabless ng Panginoon. Kami po ay binabless din. Nagiging blessing din kami sa kanila at sa lahat. Dahil ganun po ang Spirit ng Panginoon. Blessing sa bawat isa. Amen. Kaya mga kapatid, may tanong po ako sa inyo ngayong gabi. Okay. Flash po namin. Ayan. Let me flash to you on our screen sa ating devotion. Ayan, glory to God. Isipin natin, mahilig ba kayo sa basketball? Ayan, isipin nyo, ito, mahilig ako manood ng basketball. Nung elementary ako, mahilig ako mag-basketball. Pero makikita nyo sa inyong screen. Isipin mo kung paano pinipili ang isang player sa championship team. Hindi para maupo lang sa bench, para hindi maging bench warmer. No, sa halip, kundi maglaro at mag-ambag at magpanalo. Kung makikita ninyo, mga famous players po yan. In random order, no? Sabi nila, mga GOAT daw yan. Sige nga, LeBron James, Allen Iverson, si Michael Jordan, Kobe Bryant, kasali pa nga si Steph Curry dyan, Hakeem Olajuwon, di ba? Mga sikat na basketballista. Si Junmar Fajardo, siguro kasama dyan. Sa Pilipinas naman. Pero alam nyo ba na
Ganun, yung mga ano na to, yung mga sahod nitong mga players na ito ay napakatataas. Kasi nga dapat gamit na gamit sila, hindi para ibangko, hindi maging bench warmer, sa halip ibababad sila sa court at minsan no, walang pahinga kapag playoffs na. Minsan may mga naglalaro dyan 40 minutes. So imagine sa 48 minutes, 40 minutes ka maglalaro. Grabe. Pero alam nyo, ganun din kasi ang Kristiyanong buhay. Pinili tayo ni Kristo hindi para maging spectator o tagapagmasid. No? Sa halip, pinili tayo para maging aktibong bahagi ng kanyang misyon. Meron tayong misyon dito sa lupa. At yun yung ating devotion ngayong gabi. Oy, Raymart! Thank you for watching, Ambers. Papagawa kami dyan. Pakinggan mo yung mga gitarang ginagawa mo. No, ang ginagamit namin dito. God bless your business. At ayun, si Brian, bro. Musta? Minsan dalawin mo kami rito. Magandang magandang atmosphere dito. Praise God. Joyce Olarte. Oy! Si Ate Joyce na kalab team ni Kuya. Alam nyo na. Yung sa akin manggaling comment nyo dyan, yung mga nakakaalam. Si Ate Joyce Olarte, kalab team ni Blanc, ni Kuya Blanc de Viro lang. God bless you. Tita Lydia Opalsa. Tita Lydia Espinar Opalsa. Thank you for watching. God bless you dyan sa Rizal. Hindi ako nagkakamali. Oy, Alicia, yes. God bless you. Lagi nanonood yan. Lagi nagsishare yan. Nagla-like yan. Amen. Ate Rosette, thank you for watching. Ang ganda ng boses ni Ate Rosette. Syempre, madedevelop pa yan. Amen. Ayan. Praise God. So, ayan. Kagaya yung mga superstars na ito, tayo rin, pinili tayo ng Panginoon kasi may purpose tayo. So yun yung lagi nating tatandaan. Palyado tayo eh. Oo, palya. Lahat tayo may palya. Di ba nga, si Jordan sumali sa 3-point shootout, hindi nanalo. Si Lebron, sabi niya, magcha-champion tayo, kaso wala. Laging talo. Siyam na state championship, wala. 4 lang. Si Kobe, sabi nila, kung wala siya, kung wala siyang tulong, di ba? Hindi siya magiging champion. Si Iverson never naging champion. Pero ang ganda ng ginawa ni Iverson, binago niya ang laro, no? Lahat naman sila nagkaroon ng impact sa NBA. Pero marami silang palya. Tayo, palyado rin. Pero matutuklasan natin sa ating pag-aaral ngayong gabi kung gaano kabuti ang Panginoon na kahit tayo maraming palya, titingnan lang natin ang Diyos na kailanman hindi nagkamali, na kailanman hindi nagbago, na kailanman hindi nagkulang sa atin. Kaya pag-aaralan natin, ang main text natin ay mula sa Matthew, pero babalikan natin. John chapter 15 verse 16, yung mga pinag-aralan natin last time. John 15 verse 16, anong sabi doon? Ang title po pala ng ating pag-aaral ay Pinili. Ano ba yung pamagat? Iyon, pinili, itinalaga, at isinugo. Yan. Pinili, itinalaga, at isinugo. You are chosen, itinalaga. Ibig sabihin, you are set apart. No? At isinugo, you are commissioned. Glory to God. Pastora Ninang Michelle Abuda, thank you for watching. We love you. Amen. Kaya tingnan nyo John chapter 15 verse 16. Hindi kayo ang pumili sa akin, sabi ng Panginoon, kundi ako ang pumili sa inyo at itinilaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga. Bunga na mananatili. So ano yung bunga na yun? Yung mananatili. It will. Ano ba yung mananatili sa English? Stay. Yan, tama. No, hindi magpe-perish. It will last. Yun.
Amen. Salamat sa buhay po ng bawat isa. Kaya imagine niyo, ito yung nais sa atin ng Panginoon, ano? Siya yung pumili sa atin at itinalaga upang tayo magbunga. Bunga na mananatili. At ang sabi sa Matthew 28 verse 19, ano naman po yung sinabi diyan? Kaya't humayo kayo at gawing alagad ko at gawing alagad ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. 'Di ba? Humayo kayo at gawing alagad. Siyempre, disciples sa English yan. Go therefore and make disciples, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kasi yun po ang kailangan. Ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang expression nito ay ang Panginoong Hesus. At yung Banal na Espiritu naman ang nagtuturo sa atin. Kapag tayo ay nag-decide na mamuhay sa grasya ng Panginoon, yung Holy Spirit na po ang siyang kikilos sa atin day by day, araw-araw. Bigyan ko po kayo ng 3 punto ngayong gabi para ating pag-aralan. So number 1, pinili tayo ng Diyos. Sino ang pumili? Ang Diyos. Kung ikaw ay sumampalataya sa Panginoon, ginawa mo siyang sariling Panginoon at tagapagligtas, you have decided, mga kapatid, na ang buhay natin ay magkakaroon ng pagbabago. May renewal. At hindi na po ito gaya ng dati. Renewal, pagbabago para sa ikabubuti. Ephesians chapter 1 verse 4, ano sabi diyan? Sapagkat bago pa nilikha ang sanlibutan, tayo'y pinili na niya. Pinili na niya tayo. Siya ang pumili sa atin. Hindi aksidente na Kristiyano ka ngayon. That you're a believer in Christ. Na naniniwala ka sa Kanya. It is never an accident. Ano man ang sitwasyon mo sa buhay mo. No? Ang mahalaga, ang Panginoong Hesus, pinili ka at talagang gumagawa ng paraan para tayo mabago araw-araw. May plano si God sa buhay mo bago pa tayo isinilang. Alam nyo, kahit nga, sabi nga sa Old Testament, kahit yung hibla ng buhok natin, bilang ng Panginoon. Yung mga luha natin, nabibilang niya. No? Dahil kilala niya tayo at pinahalagahan niya tayo. Bawat isa sa atin. Ang pagpili niya ay hindi lang para maligtas tayo. For those who believe in Jesus, hindi lang doon natatapos yun, mga kapatid. Merong patuloy na pagkilos sa buhay natin. At yun yung dapat nating pinagpapasalamat sa Diyos araw-araw. Diba sa Philippines, halimbawa, napakainit. Sa Canada naman, napakalamig. No? Doon naman sa amin sa Las Piñas, napakaingay, napakagulo. No? No, hindi, tama ba? Tahimik na ngayon. Medyo tahimik na ba? Shout out sa mga kapitbahay namin sa Las Piñas. Diyan kami lumaki, magkakapatid. Pero alam nyo, ang dami nang nangyayari sa buhay eh. Maraming distractions, maraming mga kaguluhan. Pero ano man ang sitwasyon natin sa buhay natin, pinili ka ng Panginoon. Ano ba yung may kanta na, ikaw ay tinawag, pinili ng Panginoon. Ano ba lyrics nun? Panahon pa kasi ng Old Testament yung kanta na yun. Kaya hindi namin ma-recall masyado. Ang luma na nun eh. Minsan pinakanta yun, ikaw ay tinawag, pinili ng Panginoon. Yes! Pinili ka ng Panginoon. Amen. Para maging instrumento ng kaligtasan sa iba. Kasi lahat tayo ay unique. Lahat tayo ay blessed. Lahat tayo ay pinagpala ng lubos. Amen? Amen. Kaya dumako tayo sa ikalawa. Ikalawa, mga kapatid, itinalaga tayo para magbunga. No, itinalaga, inassign. Inassign tayo para magbunga. Ano 'yun? Colossians chapter 1 verse 10. Na kayo'y mamuhay ng nararapat sa Panginoon at upang magbunga sa lahat ng mabubuting gawa o mabuting gawa. Sinabi rin niya sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 10 eh. Nasabi doon, di ba? You have been saved by grace through faith, not by your good works. So no one can boast in front of God.
Kaya nga, after that, you will have transformation. At yung transformation, yun na yung magkakaroon ka na ng good works. Dahil naging mabuti ang Diyos sa atin, tayo naman ay magiging mabuti sa kapwa natin. At tayo magiging mabuti, syempre, sa loob ng tahanan. Syempre, sa mga kamag-anak natin. Syempre, sa mga nagmamahal sa atin. Syempre, sa mga kahit nga, sabi nga ni Kuya Martin kanina, kahit doon sa mga umuusig sa atin. At napakahirap nun. And no choice nga tayo, sa totoo lang eh. Kasi love one another as I have loved you. Sabi sa John 13, di ba? Sabi ni Jesus. And then love your neighbor as yourself. And love your enemies. And pray for those who persecute you. Hallelujah. Ang hirap niyan. Chinichismis ka na, patatawarin mo pa. Mga kapatid, ang pagpapatawad po ay nasa puso. Nasa puso lamang nakikita. Mga kapatid, tandaan nyo yan. Na ang pagpapatawad ay nasa puso. Kaya, yung bunga, yan. Alam nyo yung pagpapatawad, bunga yan eh. Kaya ang bunga hindi lang sa mabuting ugali, kundi pati sa paggawa ng bagong alagad. I-direct natin sila kay Jesus. Hindi mo lang basta ililid. Pasasamahin mo doon sa gawain ng Panginoon, sa pinapagawa ng Diyos. Yun yung gusto ng Panginoon eh. Anong gusto ni Lord? Magsama-sama tayo sa inuman? Sa bisyo? Hindi. Kung tayo nung dati nag-enjoy sa mga kalokohan at mga bagay na mga, alam nyo, nakasasama din sa atin. Alam nyo mga kapatid, sa isang bagong Kristiyano, alam nyo, napakasarap na maunawaan na ang kadakilaan ng Panginoon, yung kanyang pagmamahal, yung kanyang labis na pagmamahal, ang nais naman niya ay tayo'y mapaigi. Tayo'y mapahusay ang ating pamumuhay. At wag na tayong babalik doon sa dati nating pamumuhay. Kaya nga pag nagpapagaling si Jesus, di ba, pag nagme-miracle siya, ng kagalingan, sabi doon, humayo ka at huwag ka nang magkasala pa. Amen. Kaya ang tunay na bunga ay mananatili kapag naituturo natin sa iba ang salita at naitutulak silang lumago sa pananampalataya. Tutulungan natin sila step by step, every day. Gagabayan natin sila. Kung ikaw ay isang magulang, ikaw ay isang kapatid, ikaw ay panganay, no, na kapatid sa magkakapatid, ano, sa siblings, kung ikaw naman ay believer sa office nyo, sa community, yes. Oy, parang Laser, kumusta ka dyan? Nami-miss ka na namin dito. Glory to God. Miss na namin kayo rito. Dalaw kayo, punta lang kayo anytime kung kailan kayo pwede. You're always welcome. Huwag kayong mag-iisip ng mga kung ano-ano. Glory to God. Mananatili ang tunay na bunga. Sarap niyan, ano? At hindi natin sila pipilitin. Ang totoo nga, hindi ka gagawa ng paraan eh. No, para magpakahirap na sila ay akayin. Sa halip, padadaluyin mo lang yung pagpapala ng Panginoon, yung buhay ni Kristo. Sa buhay mo, padadaluyin mo lang. Kita mo, si Jesus nagkaroon siya ng mga disciples. Nagkaroon siya ng mga tagasunod. Bakit? Kasi pinapakita niya eh. No, tayo naman, padadaluyin lang natin sa buhay natin yung kagandaang loob ng Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, isinugo tayo sa lahat ng tao. Sa lahat ng tao, isinugo tayo. Tandaan natin yan. Kaya kahit nasaan ka man, kanina, nainis ako, no? Nasa public place kami. Nakaramdam ako ng pagkainis. Pero naisip ko, Lord, hindi ko kaya. Naiinis ako, nabibigatan ako. At may mga taong nakakakilala sa akin dito, Lord. Kasi ang fruit of the Spirit, hindi lang love. Meron dong self-control. Kaya Lord, pairalin ito sa buhay ko. When I prayed that prayer, when I talk to the Lord very quietly sa isip ko, alam mo, kumilos ang Panginoon, ano? Napakasarap magpadala sa pagpapala ng Panginoon. Dahil napakaganda ng result. Maraming tao ang magsasabi na, oo nga, tama nga.
tunay na ngang blessing itong tao na ito. Dahil dumadaloy sa kanya ang buhay ni Kristo. Amen. May magsasabi, yes, nakikita ko sa iyo ang Holy Spirit. May magsasabing ganon. Hindi natin yon sariling pagpapakahirap. Salip padadaluyin mo lang si Kristo sa buhay mo. Amen. Kaya sabi sa Acts chapter 1 verse 8, at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng daigdig. Glory to God. Kaya ang mga alagad ng Panginoong Hesus, naging blessing. Kahit nakarating pa nga sa India, si Tomas, si Juan, kung saan din nakarating. Sila Peter, si Paul, nagpunta doon sa Rome. Ang dami mga kapatid Ang daming naging blessing dahil sila ay tumanggap at pinadaloy nila sa buhay nila ang buhay ni Kristo. Ate Vina, thank you for watching. God bless you. Love ka ni Jesus. Regards dyan. Salamat. Salamat po sa inyo. Ang Great Commission ay hindi suggestion ng Panginoong Hesus. Ito po ay utos. Utos po yung pag sinabing utos, kailangan gawin. Hindi lang ito para sa mga pastor o minister o missionary. Para ito sa bawat mananampalataya. Yes. Yes. Mag-share ka ng kagandaang loob ng Panginoong Hesus na siya ay nabuhay, namatay, at ng ikatlong araw, nabuhay ng agmuli. Yun yung dapat natin gawin. Meron nga isang kwento, hindi ko lang alam kung totoo ito. Sa Amerika, merong isang matanda na nag-grocery. At doon na siya sa basement ng grocery, sa parking. Pauwi na siya. Ikakarga niya yung kanyang pinamili sa sakyan at uuwi na siya. Subalit doon sa may grocery, doon na sa may parking, doon sa may parking area, may isang masamang loob, tinutukan siya ng patalim. Sabi, akin na ang pera mo at lahat ng mga valuables mo. Alam niyo, sabi nung matanda, siyempre, natakot, siyempre. Pero, alam niyo, ginabayan siya ng Holy Spirit. Ang sabi niya sa masamang tao na ito, ngayong gabi, kakatagpuin ka ng Panginoon. Dahil ako ay nakaranas ng pagmamahal ng Panginoon. Ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay, namatay, at ng katlong araw nabuhay na magbuli. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak, sa halip magkakamit ng buhay na walang hanggan. Noong mga oras na yun, yung mama na mayroong patalim ay natakot ng hinig at tumakbo. Nagkaribas ang takbo. Alam niyo mga kapatid, yung matandang yun, ang totoo, babae yun matanda. Nung siya ay nakapag-share dun sa masamang tao na yun, na-convert ang mamang iyon, yung masamang loob. Alam niyo, walang pinipiling edad. Makapag-share ng gospel. Alam niyo si Easy, naalala ko nung 4 years old si Easy or 3 years old, naglalaro dun sa may playground sa isang fast food. Sabi niya sa kalaro niya, did you know that our God died for us? Sabi niya sa kalaro niya. Kaya nung narinig ko yun, dinig na dinig ko, sabi niya, did you know that our Father Jesus died for us? Sabi ko, nung narinig ko yun, na-bless ako. Sabi ko, Lord, tunay na kayo ay walang pinipiling edad. Ma-share lamang ang kagandaang loob ng Panginoong Hesus. Ang grasya, ang pagpapala niya sa lahat ng tao. Sapagkat kayo walang sinisino. Wala kayong exclusivity, Panginoon. Lahat mahal ninyo. Salamat, O Diyos. Tita Nerissa, thank you for watching. God bless you. Nandyan siya sa Pampanga? O Isabela? Nasa Isabela po. Thank you for watching. God bless you, and we always hoping for you to be well and blessed. Amen. Kaya mga kapatid, ipag-pray natin. Ipag-pray natin. Basahin natin yung comment. Ano ba yung comment ni Pastor Jose? Continue to pray for Ate Vida. Alam nyo, ayan, nababasa ko na.
Amen. We continue to pray, mapabilis ang process ng observation ng doktor, maging maayos ang lab test at CT scan. Ma-CT scan na siya. Amen. Alam nyo, walang imposible sa Panginoon. Ang pabor ng Panginoon ay siyang sumasa atin. No? Ang susi lang para maganap ito ay dahil sa pananampalataya na binigay sa atin ng Panginoon. Manampalataya ka lang, ma-unlock yan eh. Walang imposible sa Panginoon. Merong kaming inaawit doon sa kulungan. Ano ba yun? Nung nag-outreach kami sa kulungan. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapalay tanggapin na. Hindi ko alam kung tama lyrics ko, ano? Pero tama, sobra-sobra ako magmahal ng Panginoon. Labis siya ako magmahal. Ang problema, nililimitahan ng tao eh. Doon nga sa kulungan, yung mga preso sa medium security, naalala ko, pag nag-outreach kami doon, ang lyrics nila dyan, iniiba nila eh. Sabi, kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay palayain. Kasi lahat sila doon, nag-aabang ng parol. No, ang hirap doon sa, naalala ko sa medium at sa maximum. Nung nag-outreach pa kami sa maximum, mayroong tumawag sa akin, Pastor! Yung pala kababata ko doon sa Lopez, sa May Las Piñas. Kababata ko pala. Sabi ko, anong kaso mo? Naka-murder ako eh. Sabi ko, okay. Friends tayo ha, sabi ko sa kanya. Pero alam nyo, kahit sabihin natin nakakulong sila doon, hindi limitadong pag-ibig ng Panginoon. Kayang-kaya silang abutin doon. Nung nasa Bicol ako, nag-outreach kami sa kulungan doon sa senior citizen. They are blessed by the Lord. Kasi doon, pag nagbukas ng Biblia, lahat sila nagbubukas, nagbabasa kahit malabo ang paningin. Binabasa nilang Biblia. Alam nyo, napakasarap. Dahil tayo minsan, dami nating reklamo sa buhay. Pero sasabihin mo lang, pinili ka, tinalaga ka, at para magbunga ka, inilagay lahat ng grasya ng Panginoon sa iyo. It's just we need to thank the Lord. Lord, salamat. Dahil napakahirap ng sitwasyon ko, Panginoon, pero pinapalakas niyo ako. Lord, salamat. Dahil binibigyan niyo ako ng paraan para makapag-pray, makapag-appreciate pa, Lord. Gulong-gulo, litong-lito na ako, tuliro na ako, Lord, but still, you can make it happen for those who believe. Ay, Tita Gigi Arong, thank you for watching. God bless you. Amen. Kaya alam nyo mga kapatid, napakaraming challenges sa buhay, pero eto ang hamon sa atin. Ano ang challenge? Yan, tanungin natin yung sarili natin sa oras na ito. Ginagamit ko ba ang buhay ko para sa misyon na ito na itinalaga ng Panginoon para sa atin? So ngayong linggo, mag-pray tayo para dun sa mga tao na hindi pa nakakakilala kay Jesus. I remember doon sa asawa ng isang pastor, pag nandun sila sa ospital, kinakausap nila yung doktor eh. Hi Doc, tinanggap mo na ba si Jesus? Minsan sa mga pasyente, hi, tinanggap mo na ba si Jesus? Samantalang siya yung pasyente, no? Dapat siya yung ine-encourage, pero siya mismo yung nag-e-encourage sa ibang mga pasyente at minsan sa doktor pa at nurses. Napakaganda kasi ng kalooban ng Panginoon. He is giving us the chance para maging inspirasyon tayo to others. So this week, no, ang challenge sa atin, sa mga tao na hindi pa nakakilala kay Jesus, magsimula ka ng isang conversation or act of kindness na magbubukas ng pinto para makapag-share tayo ng kabutihan ng Panginoon. Hindi yan kailangan mahaba. Sabihin mo lang na, minsan pag ako nagpapagas, nag-aabot ako sa okay doon sa parking, yung sa parking area, yung may mga parking attendant dyan, yung mga naka-shorts, naka-sandos, di ba? Sa halip na mamalimos, nag-a-assist sila sa parking. No, aabutan ko sila. No, yung gas boy, sabihan ko, minsan abutan ko ng magkano, coins, di ba? Pag medyo
Pag wala akong coins, 50 pesos. Oh. Example lang yun. Tapos sasabihan ko, naniniwala ka kay Jesus? Sabi niya, yes, naniniwala ko. Ganon lang mga kapatid. At naging blessing ka na dun sa tao. Hindi malay mo, may pinagdadaan ng mabigat yun. At kailangan niya lang maalala na meron palang Diyos na nagmamahal sa kanya. At ikaw ang ginamit na instrumento. Glory to God. Glory to Christ Jesus. Minsan hindi mo kailangan magsalita. No? Minsan kumilos ka. No? Gumawa ka, magluto ka, example. Magmagandang loob ka. Proactively. Bakit? Kasi may nagmagandang loob sa'yo nung una si Jesus. Kaya ako naman, magiging mabuti naman ako sa iba. Ganon, mga kapatid. Napakasarap lang maging instrumento ka ng Panginoon, sa totoo lang. Alam nyo, isang napakalaking privilege. Kaya, alam nyo, napakarami nating kabisihan sa buhay. Pero, ayan ang challenge. Ginagamit ko ba ang buhay ko para sa misyon na ito ng Panginoon sa atin? Kaya, we pray for those people na laging yung fruit of the Spirit ang makita sa atin. Kaya, ano yung final thought, mga kapatid? Final thoughts sa ating devotion. Pinili ka ng Diyos. Yan, sinabi sa John 15:16, at itinalaga ka niya para magbunga. Amen. At sinugo ka niya para maabot ang lahat. Amen. Kung wala kang kakayahang bautismuhan sila o na ginagawa ng mga minister, ng mga preacher, ng mga pastors, 'di ba, ng mga missionaries, huwag kang mag-alala. Yung pagkilos natin, no, dahil tayo binago na ng Panginoon, yun yung nagsasalita. Let your action speaks for itself. Let the results of what you're doing speaks for itself. Na talagang eto na. Ebidensya ito na tunay nga ang taong ito ay sinasamahan ng Panginoon. Amen. And then, huwag nating hayaan na masayang ang calling na ito. Ang championship team ni Jesus ay laging on mission. At kasama ka roon. Kasama ka. And it's a privilege. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon, dahil napakabuti ninyo. Salamat, O Diyos, dahil kayo ay punong-puno ng pagmamahal. Salamat, O Diyos, dahil kailanman hindi kayo nagbago. Salamat dahil kami ay hindi nabigo, Panginoon. Sa aming pagsampalataya sa Panginoong Hesus, sa kanyang mabuting gawa, sa kanyang tinapos na gawa, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, kami ay nagkaroon ng bagong buhay. Kami ay nagkaroon ng panibagong pag-asa, o Panginoon. Sa mga sandaling ito, Lord, hayaan mo na kami patuloy na magpasalamat. I-acknowledge namin everyday, Father, ng aming buhay, Panginoon. Ma-acknowledge namin na here on earth, meron kaming mission na maganpananawa namin ang mission na ito. Na hindi man madali, O Diyos, alam namin na ang misyon na ito ay inyong pinahintulot na i-assign kami sa misyon na ito, Panginoon, dahil kami ay inyong lubos na minamahal. O Lord God, Father, right on this moment, Lord, O Lord, we are surrendering, we are submitting everything on you, for you, Father. Lord, alam namin, mag-aagawa ninyo ang mga bagay na hindi namin kayang gawin. And from this day forward, Father in heaven, we speak, Lord, we ask for your guidance, for your strength. Lord God, ipaalala mo sa amin lagi na kami inyong minamahal at kayo hindi nagbabago. And all of these we ask. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Well, if you're blessed by that message, amen. Alam niyo mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon. Yes. And let us sing, Great is thy faithfulness. Ang katapatan ng Panginoon ay hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman, Father, you are faithful. King of kings and Lord of lords, you are ever faithful. Faithfulness, oh God.
thou hast been, thou forever will be. Yes, great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Yes, Lord. Great Great is thy faithfulness. morning by morning, new mercies I see. All I have needed thou hast provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter, springtime and harvest, sun, moon, and stars, hear their voices above. Join with all nature on manifold witness to thy great faithfulness, mercy, and goodness, Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed thou hast provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Pardon for sin. Pardon for sin. Peace that endureth. Thy own goodness and strength, cheer and tonight. Strength for today and all for tomorrow. Blessings of mine be down on me. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. All I have needed thou Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed thou hast
Sumatinawa ang pagpapala ng Diyos Ama na siyang laging nagmamahal sa atin. Sumatinawa ang pagpapala ng Diyos Anak na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na magbuli. At sumatinawa ang pagpapala ng Espiritu Santo na laging nagpapaalala sa atin ng pagmamahal ng ating Panginoon araw-araw. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all and see you next Sunday.